Marami na po ang naghahanda para sa Media Noche at marami na rin nagbabantay ng mga otoridad. Uhulihin daw nila yung mga nagbebenta ng botya o yung mga double dead na karne. Paano nyo nga ba malalaman kung ligtas o hindi ang karneng ibinebenta sa mga palengke? Narito ang pagtutok ni Chino Gaston. Todo bantay daw ngayon ng National Meat Inspection Service o NMIS, lalo't paparating na ang handaan sa pagsalubong sa bagong taon. Mataas ang demand sa karne, kaya maaring marami raw ang nagkalat na mapagsamantala. Ang pinakabinabantayan ngayon ng mga karneng botya o double dead, pati na yung mga tinatawag na mishandled meat. Ang botya ay karne mula sa isang namatay na hayop dahil sa sakit at hindi kinatay sa mga certified na slaughterhouse ng NMIS. Ang mishandled meat naman ay yung mga frozen na karne na inilabas sa freezer at na-expose sa init. Parehong delikado raw ang mga ganitong klaseng karne dahil sa posibleng pamamahagi ng mga bakterya. Kung makakakain ito, kahit panaluto, pwedeng magkasakit, ma-food poison at pwede ring ikamatay. Respiratory diseases, no? At kung minsan, meron din yung tawag natin sa skin lesions, lalo pag yung ang cause ng pagkamatay ng hayop, yung sinasabi natin anthrax, sa mga ano naman yan, sa kalabaw. Sa Zamboanga City, kinumpiska ng lokal na pamahalaan ang 11 baboy na ito na lilitsunin na sana. Hindi raw kasi dumaan sa City Slaughterhouse ang pagkatay sa mga ito. Sa Maynila, maigting daw ang pag-iikot ng Veterinary Inspection Board para matiyak na nache-check ang mga balengke at nahuhuli ang mga nagbebenta ng mga double dead na karne. Ilan sa mga palatandaang maaring botya ang karne ay kung napakapula nito, kung saan naiwan ang dugo sa laman dahil hindi nga ito kinatay ng buhay. Meron po siyang kaibang amoy kapag botya. Meron din po siyang na ibang kulay. Wala na po siyang, may pagkaabo po siya. Wala po siyang traces ng dugo. May ibang amoy din ito at kadalasan ay nakalagay sa yelo. Wala rin daw permanenteng pwesto sa palengke ang mga nagbebenta ng botya. Usually, number one, presyo, no? Mas mababa sa regular na presyo ng mga karne. Wala mang namomonitor ang NMIS na bentahan ng botya sa mga palengke sa Metro Manila ngayong Kapaskuhan, pero maaring tsumitsyempo lang ang mga nagbebenta nito. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.